Ang kapangyarihan ng pag-ibig at panalangin. Mas makapangyarihan ang pag-ibig kaysa kamatayan, at ang pagiging malapit kay Jesus ang higit na mahalaga. Ayon kay Saint Gregory the Great, si Santa Escolastica ay malubha nang may sakit nang bisitahin siya ng kanyang kapatid na si San Benito. Naramdaman niyang malapit na siyang bawian ng buhay, kaya nakiusap siya sa kanyang kapatid na manatili sa gabing iyon. Ngunit tumatanggi si Benito na manatili. Sa kanyang pananampalataya, nanalangin si Escolastica, at biglang dumating ang isang matinding bagyo, pinipigilan si Benito at ang kanyang mga kasama sa pagbabalik sa monasteryo. Nauunawaan ang ginawa ng kanyang kapatid, sumigaw si Benito. "Patawarin ka nawa ng Diyos, kapatid. Ano ang iyong ginawa?" Ngunit mapayapang tumugon si Escolastica. "Humingi ako ng pabor sa iyo at tumanggi ka. Kaya humingi ako sa Diyos at pinagkaloob niya ito." Itinaya ni Santa Escolastica ang kanyang buhay sa pananalangin, at sa kanyang matibay na pananampalataya, kahit ang kalikasan ay tumugon, ang bagyong humadlang kay Benito ay sagot ng Diyos sa kanyang taimtim na panalangin. Ang zombie fungus ay pumapasok sa katawan ng isang insekto, at nananatiling natutulog hanggang sa dumating ang tamang panahon upang ito'y lumitaw. Ganyan din ang kilos ng Diyos. Gumagawa siya sa likod ng ating panalangin, kahit hindi natin agad makita ang kasagutan. Ang panalangin ni Escolastica ay sumasalamin sa tamang oras ng Diyos, ang kanyang kairos. Ang axolotl, isang pambihirang uri ng salamander, ay kayang muling buuin o mag-regenerate ng nawalang bahagi ng katawan nito, kahit ang puso o utak nito. Tulad nito, ang tunay na pag-ibig at panalangin ay nagpapagaling at nagpapanibago ng ating buhay. Ang pag-ibig at panalangin ay may kakayahang magbago at magpagaling. Magtiwala tayo sa tamang panahon ng Diyos, sapagkat siya gumagawa ng mga himala sa paraang hindi natin inaasahan. Tularan natin si Santa Escolastica, mamuhay sa pananalangin at buong pagtitiwala sa Diyos. Amen.